Napapansin mo ba, kahit mabait ka hindi ka pa rin nirerespeto? May mga tao na kahit tahimik hindi nagsasalita. Pero pag pumasok sa kwarto, automatic may respeto ang lahat sa kanila. At meron din naman, kahit anong bait, kahit anong effort, kahit anong pakisama parang invisible. Hindi ito tungkol sa itsura, hindi ito tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa psychology ng presence mo bilang tao. Ang respeto hindi hinihingi, hindi rin pinipilit. Sa ito ay cross ang ibinibigay. Kapag nararamdaman nila ang value mo, sa video na ito pag-uusapan natin. Ano ang tunay na dahilan kung bakit nirerespeto ang isang tao? Mga signs kung ikaw ay hindi nirerespeto. Turiw ang pinaka-importante. Paano mo mababago iyon gamit ang psychology? Number 1, ano ba talaga ang respeto? Ang respeto ay hindi lang pagiging mabait. Sa psychology, ang respeto ay kombinasyon ng perceived value, boundaries, confidence, consistency. Ibig sabihin hindi sapat na mabait ka lang kapag masyado kang available, masyado kang people pleaser o wala kang boundaries. Automatic bumababa ang tingin nila sa'yo. Kasabihan, ang taong walang limitasyon madaling abusuhin. Number 2, signs na hindi ka nirerespeto. Pero hindi ka sineseryoso. Example, nag-joke ka pero ikaw lang ang pinagtatawanan. Jealousy, lagi kang inuunahan o pinuputol. Habang nagsasalita ka, bigla ka nilang i-override. 3, hindi sila sumusunod sa oras mo. Late sila sa'yo. Pero pag sila ang maghihintay, galit agad. 4, ginagawa kang option. Ikaw ang last na ini-invite. Ikaw ang huling naiisip. 5, minamaliit ang opinion mo. Kahit tama ka, parang wala lang. Kasabihan, kung hindi ka nila kayang pakinggan, hindi ka nila kayang respetuhin. Number 3, bakit ka hindi nire-respeto? Psychology. 1, masyado kang available. Kapag lagi kang nandyan, nawawala ang value mo. Example, chat ka ng chat, reply agad lagi. Result, hindi ka na special. 2, wala kang boundaries. Kapag lahat pinapayagan mo, natutunan nilang okay lang abusuhin ka. Example, pinapahiram mo lagi gamit mo kahit hindi na ibabalik. 3, people pleaser ka. Gusto mong lahat masaya sa'yo. Pero ang totoo, hindi ka nila nire-respeto, ginagamit ka lang nila. 4, mababa ang self-respect mo. Ang tingin ng tao sa'yo reflection ng tingin mo sa sarili mo. Kung tinotolerate mo ang disrespect, iniisip nila okay lang yon. Kasabihan, kung paano mo tratuhin ang sarili mo, ganun ka rin tratuhin ng iba. Number 4, paano ka rirespetuhin? Practical plus psychology. 1, mag-set ka ng boundaries. Hindi lahat dapat pinapayagan. Example, hindi ako pwede ngayon. Simple. Walang explanation. 2, huwag laging available. Magkaroon ka ng sariling buhay. Kapag busy ka, mas nagiging valuable ka. 3, matutong tumahimik. Hindi lahat kailangan mong sagutin. Silence, power. Example, may nag-disrespect sa'yo, tingnan mo lang. Minsan mas nakakatakot ang tahimik. 4, ayusin ang body language. Psychology ito. Diretso ang tindig. Eye contact. Mabagal magsalita. Kapag kalmado ka, mas may authority ka. To me, huwag matakot mawalan ng tao. Ito ang pinakamahirap. Pero tandaan, mas okay ng kaunti ang tao sa buhay mo kaysa marami pero walang respeto. Kasabihan, ang taong takot mawalan siya ang unang nawawalan ng respeto. Ang respeto, hindi ito hinihingi, hindi ito nakukuha sa pagiging mabait lang. Subay ni resulta ng kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo, kung paano mo pinoprotektahan ang oras mo, kung paano mo ipinapakita ang value mo sa mundo. Kung gusto mong respetuhin ka ng iba, simulan mo sa pagrespeto sa sarili mo. Final na kasabihan, hindi ka nila makikitang mahalaga. Kung ikaw mismo, hindi mo nakikita ang halaga mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo, i-share mo at mag-comment ka ng respect. Dahil dito sa Psychology of PH, tinataas natin hindi lang ang isip kundi ang halaga ng sarili mo.